Hello guys! Welcome. Pick-a-card reading tayo ngayon. So, ito yung file 1, file 2, file 3. So, piliin yung maigi kung saan kayo na-attract sa mga card na to. Or pwede rin dito sa mga bracelet kung ano yung feel nyo. Okay? So, itatanong natin dito, anong naghihintay sa'yo sa April 2026 pagdating sa love, career, health, at anong advice para sa'yo. Okay? So, start na tayo. Hi, Paiwan. Ito yung napili mo, si The Solar Kingdom at itong bracelet na ito. Okay? So, tingnan natin kung ano yung naghihintay sa'yo sa April 2026. Give me the message. Ano naghihintay sa'yo sa April 2026? Pagdating sa love, career, health, at anong advice para sa'yo. Ayusin ko lang ha. Ayan. So, file 1 yung naghihintay sa'yo ngayong April 2026. Kumbaga dito yung energy ng card mo tungkol sa pagpapalaya. Meron akong nakikitang katotohanan dito, no? Bagong simula, pwedeng napagod ka, pero nakikitahan ko dito patapos na to, okay? So, pagdating sa love, lumabas itong si Ace of Cups reverse. Meron din ako nakikitang 10 of Cups reverse. At itong si 3 of Cups upright. At itong si 7 of Swords reverse. So, yung love life mo, lumalabas na merong emotional disappointment. Yung iba sa inyo or pwede rin nakaranas ka ng ganito. So, meron kang pinanghuhugutan or meron kang pinanggagalingan ng disappointment dito. Maaring meron kang relasyon or connection na hindi nag-work out. Yung bang tipo na hindi nagbigay ng pagmamahal na inaasahan mo. Okay? So, hindi siya nagbigay ng ganon. Yung tipo na akala mo, ito na. Pero nauwi sa lungkot or pagkadismaya, Pero ito yung maganda kasi lumabas yung katotohanan. So, kung may tinago man ito noon, nalaman mo na kung may hindi naging tapat sa'yo, kumbaga lumabas to. So, dahil dito, nagkakaroon ka ng freedom, may energy din dito ng reconnection sa happiness, okay? Pwedeng manggaling sa kaibigan, pwedeng sa social life mo, or pwedeng sa kakilala na, alam mo yun, may mas magaan na kasama. Okay? So, mensahe lang sa'yo pagdating sa love. Kumbaga sinasabihan ka dito na hindi lahat ng nawala ay kawalan, Minsan, protection din ito para mas makamit mo yung tamang tao. Okay? So, pagdating sa karir, nakikitaan ko dito itong si 7 of Pentacles reverse. Meron din ako nakikita ditong 10 of Wands reverse at itong si first quarter dun sa dulo. So, dito sa 7 of Wands. Okay? So, nakikitaan ko dito sa pagdating sa karir mo, yung iba sa inyo, or pwede rin, sapagkat ikaw nakapili nito, ramdam mo, okay? Ramdam mo na yung energy ng frustration at pagod. Pwedeng nakaranas ka ng matinding pagod din, pagdating sa karera mo. Para bang matagal ka nang nag-i-invest ng effort, pero feeling mo kulang yung balik, okay? Pwedeng naiisip mo na
dito na kung worth it pa ba tong ginagawa mo, ganyan. Pero sinasabi dito ng card, wag ka munang susuko. Okay? Kumbaga, mayroon lang advice para sa'yo. Huwag kang susuko. Kasi dito sa Seven of Wands, ito yung nagpapakita na kailangan mong ipaglaban yung posisyon mo, yung goals mo. Okay? Kasi meron akong nakitang good news na parating sa'yo. Kumbaga, unti-unti mong bibitawan yung bigat dito sa Ten of Wands reverse, Pwedeng magbawas ka ng responsibilidad or matutunan mong hindi ikaw ang gagawa ng lahat, okay? So, nakikitaan ko lang dito, yung mensahe pagdating sa yung career. Hindi ka stuck, okay? Nasa pace ka lang ng pag-a-adjust. Meron akong nakikitang breakthrough na mangyayari sa'yo, pero kailangan mong tumindig para sa sarili mo. Ito lang yung mensahe, So, nakikitaan ko naman sa'yo pagdating sa health mo. Meron ako nakikita ditong The Hermit Reverse. Meron din ako nakikitang Judgment Reverse, So, sa health mo, lalo na sa emotionally, okay? May energy ng pagiging disconnected sa sarili. So, pwedeng i-ignore mo muna yung inner voice mo or iniiwasan mong harapin yung mga bagay na kailangan mong i-heal, So, may konting tendency din ng self-doubt or guilt para bang may mga bagay kang pinagsisisihan o hindi mo mapatawad sa sarili mo, okay? Pero ito lang yung paalala sa'yo, Hindi ka dapat manatiling ganun ganung state, Kumbaga, yung April is wake up call para sa'yo. Time na para bumalik ka sa sarili mo, makinig sa intuition mo, at patawarin mo yung sarili mo kung meron kang mga nagawang pagkakasala or meron kang mga nagawang pagkakamali, okay? Kumbaga, kailangan mong palayain yung sarili mo sa guilt, okay? So, nakikitaan ko dito yung pinaka-advice lang para sa'yo, Kasi lumabas itong si The Empress Upright. So, lumabas din itong si Queen of Swords Upright at itong Solar Eclipse dito, Kumbaga, ito yung pinakamagandang part ng reading mo kasi ikaw ay nasa energy ng Empress, okay? So, ibig sabihin, may growth, merong abundance, at may self-worth na lalabas sa'yo. Kasama pa dito yung Queen of Swords, malinaw ang iyong isip, Marunong ka nang mag-set ng boundaries at hindi ka na basta-basta mauuto. Yun yung good sign dito, At ang pinakamalakas itong si Solar Eclipse. Ito yung simbolo ng malaking pagbabago. So, ibig sabihin, bagong simula sa buhay mo. So, nakikitaan ko dito yung pinaka-advice lang para sa yung sarili, Piliin mo yung sarili mo, hindi naman masama yun, Sabihin mo yung totoo mong nararamdaman kahit mahirap. Yakapin mo yung bagong chapter kahit hindi pa klaro ang lahat. So, yung mensahe lang sa'yo, File 1, kung sino ka man nakapili ng File 1, Yung April 2026 kasi, ito yung release and rebirth, okay? So, iniwan mo na yung sakit, pagod, illusion, at papasok ka sa mas malinaw at mas matatag at mas self-loving na version ng sarili mo. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you, File 1. Hi, File 2. Ito yung napili mo. Okay? So, anong mensahe sa'yo pagdating sa love, career, at health, at anong advice para sa'yo? Give me the message for File 2. Give me the message for File 2. Ano naghihintay sa'yo sa love, career, health, and advice para sa'yo?
So, dito, no, pile 2, nakikitaan ko dito sa simula, medyo magulo. Okay? Pero ganun pa man ano, dahil lumabas itong Knight of Air reverse, Magician reverse, para bang may konti lang delay. Meron ako nakikitang miscommunication or pakaramdam mo, hindi mo nagagamit yung fully potential mo. So, ibig sabihin, may chance na may opportunity pero hindi mo pa alam paano sisimulan. Okay? So, meron akong nakitang tao na hindi sincere sa work environment mo. Para bang meron ka ditong kasamahan sa katrabaho na hindi tapat, hindi totoo sa'yo. Pero ganun pa man, dahil nakita ko yung Ace of Fire reverse and the Chariot reverse, may gusto kang simulan. Okay, yung iba sa inyo, meron kang gustong simulan. Pwedeng project, sideline, or pwedeng new job. Okay? Pero napipigilan ka. Either takot or doubt or pwede rin sabihin na merong external obstacle sa'yo. Okay? So, nakikita ko dito yung Two of Earth upright. Ito yung magandang balita kasi kaya mong i-balance ang lahat. Kahit sabay-sabay yung responsibility, kakayanin mo. Okay? So, hindi pa man smooth yung takbo sa panahon ngayon, pero nakikitaan ko to na hindi naman ito failure. So, ibig sabihin, meron ng mga konting delay or pwede rin sabihin, kailangan mo lang ayusin yung focus at huwag magpadala sa pressure. Okay? So, pagdating sa laban, nakita ko dito yung Four of Water upright, Page of Water upright, and the Three of Air upright. Kumbaga, meron akong nakitang emotional discontent ka, okay? Para bang may kulang dahil may option ka sa paligid mo. So, ibig sabihin, meron kang hinahanap pagdating sa larangan ng pag-ibig. So, dito, nakikita ko lang dito sa Page of Water upright, meron akong nakitang bagong love or pwedeng bagong energy, pwedeng message, pwedeng bagong tower or someone na mag-o-open ng feelings sa'yo. Kumbaga dito sa Three of Air upright, meron lang akong nakitang heartbreak na nangyari. Masakit na pinagdadaanan or dinadala. Pwede yung iba sa inyo, meron kang dinadalang bigat, hindi pa totally healed or hindi ka pa totally naghihilom, para bang may bakas pa rin ng nakaraan, So, dito sa Two of Fire upright at itong Four of Fire upright, meron akong nakikitang future planning, pwedeng possibility na stable na connection yung parating, commitment, relationship, kumbaga stable na, meron parating sa buhay mo. So, nakikitaan ko lang dito yung Origin reverse. Lumabas ito. Kumbaga dito, merong kang past connection na bumabalik sa energy mo. Okay? Pero, hindi naman siya katulad ng dati. Pwedeng sabing lesson. Lesson siya. Okay? Hindi siya destiny. So, nakikitaan ko lang dito, pagdating sa love, nasa stage ka ng healing sa panahon ngayon. Pero ganun pa man, meron nang nakikitang bagong darating sa buhay mo. Pero kailangan mong piliin kung ba pass or bagong simula. Okay, ikaw yung mamimili dito. So, nakikitaan ko dito, pagdating naman sa kalusugan mo, lumabas itong Ten of Air at Seven of Fire reverse. Yung iba sa inyo, pwedeng nasa estado ka ng mental exhaustion, kumbaga, nag-overthinking, stress, pagod ang isip. So, sinasabihan ka dito, kailangan mo magpahinga. Hindi lang physical, kundi emotional at mental, So, nakikitaan ko rin dito yung Seven of Fire reverse, hindi mo dinidepende yung sarili mo. Baka pinababayaan mo lang talaga yung sarili mo dahil sa pagod. Kaya dito, kung may time ka, intindihin mo din yung sarili mo. Okay? Hindi kailangan laging trabaho. Bigyan mo din ng pahinga yung sarili mo. Okay? So, yung overall energy para sa'yo, ngayong April, darating na April, meron akong nakikitang, kahit sa simula, medyo magulo, pero meron akong nakikitang ending na clarity, bagong simula, at bagong direksyon. Okay?
So, hindi kayo stuck, nasa page ka lang ng transition, okay? Yung advice lang para sa'yo, ito yung pinaka-importante. Huwag mong pilitin ng mga bagay na hindi na aka-align sa'yo, Ayusin mo yung sarili mo. Bagong-bagong simula na yung parating sa'yo, okay? Bitawan mo yung control, bitawan mo yung stress, bitawan mo yung isipin. Piliin mo kung saan ka mas magiging payapa, hindi lang sa masaya, Piliin mo yung kapayapaan mo. So, nakikita ko lang dito, hindi lahat ng nawala ay kawalan, Minsan, yung way para mapunta ka sa tamang path, ito na yung nakikita ko. Kaya nakaranas ka ng mga umpisa, medyo mahirap na sitwasyon, Pero, naumpisahan ka dyan, pero papunta ka sa magaan na buhay, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, yung April 2026 kasi, lumalabas dito yung wake up call at reset, okay? Kumbaga, masakit ng konti pero after nito, mas malinaw ka na kung ano yung gusto mong karera at pag-ibig. Ayan. Ito lang nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace. Hi, Pile 3. Ito yung napili mo. So, tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo pagdating sa love, career, health, at ano yung advice para sa'yo. Okay? Ayan. Give me the message for Pile 3. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Pile 3. Give me the message for Pile 3. So, dito, File 3, yung April 2026 na reading mo, malalim to pagdating sa love, career, health, at advice, Lumabas itong si King of Wands reverse dito at itong si Seven of Swords dito. Kumbaga dito, pagdating sa larangan ng pag-ibig, may taong dominante. Pero hindi siya consistent, Pwedeng controlling or biglang nawala yung effort nito. Hindi siya stable sa action action nito, Kumbaga, pwedeng urong-sulong siya rito. Then, sinabayan dito ng Seven of Swords reverse. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, merong katotohanang lalabas. Kung meron kang inaalam, meron kang tinutuklas. Kung may tinatago siya or ikaw, mabubunyag ito. Ito lang nakikita ko. Pwedeng confession or pwedeng realization yung mangyari dito. Kasi lumabas din itong si The High Priestess reverse at itong si The Moon upright. Ito yung malalim dito, kasi hindi ka nakinig sa intuition mo dati. Yung iba sa inyo, merong hindi nakinig. So, hindi halos lahat, kung pakaramdam mo hindi ka tugma dito, pwede ka pang pumili ng ibang file, So, lumalabas dito na meron kasi ditong ngayong April, unti-unti mong makikita yung red flag. Yung iba sa inyo na binaliwala mo noon. Kasi dito sa The Moon upright, merong emotional illusion or feathering confusion. So, hindi ito totally malinaw na sitwasyon. Kumbaga, meron ditong mixed signal, Kaya dito, yung pinaka-overall message sa'yo pagdating sa love, may taong hindi pa totally honest or stable dito, Pero this April, lalabas yung totoo. Huwag mong baliwalain ang kutob mo. Ito rin mensahe sa'yo. Kasi yung kutob mo, tama ka. Okay? So, pagdating sa karera, lumabas itong si Queen of Pentacles sa Fright
Nine of Pentacles reverse, Seven of Pentacles reverse, at itong si Knight of Pentacles reverse. So, dito, no, stable yung energy mo. Marunong ka kasing mag-handle ng pera o nakikita ko dito, may magaling ka din sa responsibility, ano. Good sign to sa work. Ito lang nakikita ko, maging sa negosyo. Okay. Pero kailangan mo dito ng konti pang push, no? Kasi meron akong nakikitang, meron ditong tao na feeling kulang pa yung kanyang kinikita. Kahit may income, parang hindi sapat or may dependency ka pa sa iba, okay? So, nakikitaan ko lang din dito sa Seven of Pentacles reverse. Pagod ka na, yung iba sa inyo, para mapagod ka na sa kahihintay ng resulta, parang hindi ba nagbubunga yung effort mo? Okay? Kaya lang dito, kahit hindi pa ito nagbubunga agad, ano, tiyaga lang. Okay? Ito na yung sa tiyaga. So, nakikitaan ko dito sa Knight of Pentacles reverse. Naka-reverse ulit siya dito, no? Kumbaga dito, meron lang konting delay or pwede rin sabihin, slow yung progress, ano? Pwede yung iba sa inyo tinatamad or meron kang katamad-tamad sa paligid. Pwede rin sa katrabaho mo or meron kang kasamang tamad sa trabaho, pwede inaako na lang sa'yo, ganyan. So, nakikitaan ko dito yung overall lang na mensahe para pagdating para sa karera mo, no? May stability pero mabagal yung growth. Itong April is about patient, ano? Or sabihin natin, consistency. Kahit nakakainip. Pwede iba sa'yo, naiinip ka na sa trabaho mo. Bakit ganito? Ano? Pero ganun pa man, kailangan mo dito ng mahabang pasensya. So, pagdating sa health, ano, nakikitaan ko dito yung strength, Nine of Wands, then Nine of Swords. Kumbaga dito, no, malakas ka emotionally. Kahit nahihirapan ka, kaya mong kontrolin yung sarili mo. So, good sign to, no? So, nakikitaan ko dito, may time na pagod ka na, pero lumalaban ka pa rin. Andito ka sa survivor energy, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, unti-unti kang gumagaling sa anxiety mo, sa overthinking, or sa stress mo, okay? So, yung mensahe lang sa'yo, no, kahit pagod ka, nakikitaan ko dito na nasa healing ka na, no, malapit ka nang makabawi mentally. Pwede nga iba sa inyo, marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan, pero nakikitaan ko dito, unti-unti ka nang makakarakos, okay? Unti-unti ka nang makaka-recover. So, yung advice lang sa'yo dito sa Six of Swords upright at sa Three of Wands reverse, ano, umalis ka sa mga magugulong sitwasyon. Piliin mo yung kapayapaan. Kahit ba mahirap, piliin mo yung peace of mind mo. Huwag ka munang umasa sa future plan, ano, na hindi pa sigurado. So, focus ka lang muna sa present, kung anong meron ngayon. So, yung pinaka-final advice lang para sa'yo, no, iwan mo yung mga hindi na healthy. Huwag mong pilitin yung hindi pa ready sa'yo, okay? At magtiwala ka sa instinct mo, okay? Ito lang yung mensahe sa'yo. Kumbaga, yung April mo kasi, tungkol siya sa paglilinaw ng katotohanan. Nakikitaan ko rito yung pagbibitaw mo sa mga toxic energy at ikaw ay, kahit medyo mabagal, ano, steady ka sa paglago. Ito lang nakikita ko. So, ngayon, yung iba sa inyo, pwedeng nasa emotional healing ka na. Okay? Ayan. Ito lang yung mensahe sa'yo. Thank you, Pile 3. Love and peace.